Sa ilalim ng malamlam, ngunit maliwanag at bilog na buwan, maingat na naglalakad ang mag-amang Manny at Israel sa gubat. Tahimik ang paligid, maski ang mga kaluskos nila ay bihirang marinig. Ang ama ay may hawak na isang lumang latigo. Ang hawakan nito ay gawa sa pulidong kahoy ng kamagong at ang dulo ay may nakabalot na pilak. Ito'y isang sagradong armas na ayon sa kanya ay pamana pa ng kanyang mga ninuno na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Sa kanyang tabi, bitbit naman ng kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki ang isang pana na may pakong tanso sa magkabila ang dulo. Isa ring espesyal na sandata na ang mga palaso ay inilubog sa banal na langis, asin at dinasalan ng orasyon. Ang ama ay hindi lang basta nangangaso ng mga hayop. Ang kanilang tunay na pakay ay ang manghuli ng mabangis at mapanganib na mga aswang. Sa tuwing kabilugan ng buwan, sinasadya nilang magpunta sa gubat. Ito ang oras kung kailan nagiging aktibo at malakas ang mga nilalang ng dilim. Ayon sa matatanda, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay lakas sa mga nilalang at pinipili nilang lumabas para makahanap ng pagkain. Kaya naman, ito ang pinipiling araw ng mag-ama para lumaban. Sapagkat para sa kanila, ang pakikitigma ay hindi dapat laging madali. Mas gusto nilang dalawa ang isang makatarungan at may saysay na laban. Lumaki si Israel na sanay sa ganitong buhay. Maliit pa lang siya, nakikita niya na kung paanong pinoprotektahan ng kanyang ama ang kanilang baryo sa mga nilalang na kumikitil ng buhay. Hindi lahat ay naniniwala sa kanila. Para sa iba, kathang isip lang ang mga halimaw. Pero para sa mag-ama, ito ay katotohanan na kanilang hinaharap sa tuwing sumasapit ang bilog na buwan. Anak, magdahan-dahan ka ng hakbang. May nararamdaman ako sa paligid natin. Tumango si Israel. Nagkatinginan ang dalawa nang sa bandang unahan nila ay nakarinig sila ng ingay na parang may ngumangasab. Bigla silang napahinto. Hinto! Sandali lang. Sigurado ko na hindi tayo mabubokya ngayong gabi, anak. Oo nga po, Tay. Tara na, tignan po natin. Dahan-dahan silang lumapit. Hinawi ang mga matataas na damo at sa isang hakbang pa ay tumambad sa kanila ang isang baboy ramo. Mas malaki ito kaysa sa karaniwan at maitim na maitim ang balat. Ngunit ang nagbigay ng kilabot sa mag-ama ay ang makita nilang may kinakain ito. Diyos ko, Tay! Katawan po ng taong kinakain niya! Tumigil sa pagkain ng baboy ramo, tila nakaramdam. Tumaas ang matutulis nitong mga tenga na parang may pinakikinggan sa paligid. Unti-unti itong tumingin kung saan direksyon sila nagtatago. Ang mga mata nito'y nagbabaga at may tumutulong dugo sa bibig. Biglang sumugod doon ang baboy ramo. Biglang napaatras si Israel, pero ang tatay nito ay hindi natinag. Matapang itong lumabas at hinarap ang hayop. Punyemas kang aswang ka! Dumali ka na naman, ha? Tay, mag-iingat ka! Mabangis ang aswang, ngunit bago pa ito makalapit, naging maagap ang matanda. Agad niyang iwinasiwas sa hangin ang kanyang hawak na latigo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Biglang napahinto ang halimaw. Umungol ito na tila nasaktan kahit hindi naman ito tinamaan sa katawan. Mas lalo itong naging mabangis nang makabawi. Galit na galit itong muling sumugod. Ipinalo ulit ni Mang Manny ang latigo sa lupa. Umusok ang lupang tinamaan ng latigo. Ayan, Tay! Sige! Nasasaktan siya! Aswang ka! Akala mo makakaligtas ka! Sige, Tay! Bigyan mo ng leksyon yan! Oo, anak. Magbabayad kang aswang ka! Muli niyang ipinalo ang latigo sa lupa. Mas malakas. Tumilapo ng aswang at sa pagkakataong yun, ang balat niya sa likod ay biglang nagliyab
at nalapnos. Nagpagulong-gulong ito sa lupa at sadyang pinatay ang apoy na unti-unti siyang nilalamon. Nang mamatay ang apoy, ay pinilit nitong tumayo at tangkang tatakas. Tay! Tay! Umaatras yung aswang! Mukhang tatakas pa yata! Ako na pong bahala sa kanya! Lumapit si Israel at agad na iniumang ang pana at pinakawalan ng palaso. Tumama ito sa may bandang tagiliran ng halimaw, pero parang hindi man lang ito nasaktan. Lalo lang itong nagalit at tumakbo papunta sa kanya. Anak! Dumapa ka! Agad na dumapa ang bata. Saktong iwinasiwas ang latigo sa ibabaw niya at tumama sa aswang. Isang malakas na sigaw ng matinding sakit ang kumawala dito. Hindi na ito makagalaw. Kitang-kita ni Israel na may gumagapang na maliwanag na likido sa katawan ng aswang. At habang kumakalat ito, unti-unti itong nanghina, nangisay hanggang sa mawalan na ng buhay. Unti-unti na rin itong kinain ng apoy. Ayos! Ang galing mo talaga, Tay! Sana maging kagaya niyo rin ako paglaki ko. Tahimik na ngumiti ang lalaki habang pinagmamasdan ang nasusunog na bangkay ng aswang. Ang liwanag naman na mula sa apoy ang nagbigay liwanag para makita ang muka ng aswang. Darating ang araw, anak. Basta palagi ka lang makikinig sa akin. Tay, salamat po ah. Tinuruan niyo po ako kung paano maging matapang. At tinuruan niyo po ako kung paano lumaban. Paglaki ko, talaga magiging tulad ko rin kayo. Walang inuurungan. Palaging nakaandang ipagtanggol ang iba. Hindi mo naman kailangan lumaki, anak, para magawa yon. Kaya mo na, anak. Naniniwala ako sa'yo. Konting practice na lang sa paggamit mo ng pana. At saka nga pala, itong latigo. Malapit ko nang ipamana to sa'yo. Maaari mo na itong gamitin sa pagpuksa sa mga aswang. Po, ibibigay niyo na po sa akin ang makapangyarihang latigo na yan? Bakit, Tay? Magre-retiro ka na po ba? Retiro? Hindi, anak. Pero syempre naisip ko lang na dapat ay maihanda na kita na maaga para kung sakali mang hindi ko na magampanan ng tungkulin ko, panatag na ako may papalit sa akin. Eh, bakit naman po? Hindi niyo na po magagampanan. Ang lakas-lakas niyo pa naman po ah. Saka, hindi naman po kayo mawawala, di ba? Siguro may balak lang po kayong puntahan, no? Wala naman. Pero alam mo kasi, anak, hindi sa lahat ng oras kasama mo ko. Dapat talaga na masanay na kita para kahit dumating na ang araw na wala na ako sa tabi mo, alam mo pa rin kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo, ang kuya mo at ang buong baryo laban sa panganib na dala ng mga aswang. Kayang-kaya ko na po sila, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong kaya mo, anak. Kaso, yung mga nakalaban natin, mga pangkaraniwang aswang lang sila. May mas nakahihigit sa kanila na ibang uri ng mga aswang. At yun ang dapat mong paghandaan. Talaga po? Meron pa pong mas makapangyarihan pang aswang? Oo naman. Teka. Tignan na nga muna natin tong kawawang bangkay kung sino siya. Lumapit ang mag-ama sa dugo ang bangkay na kanina lamang ay nilalapa ng aswang. Nang makalapit sila, agad itong nakilala ni Mang Manny. Teka, kung di ako nagkakamali, si Hilario to. Ano po? Si Mang Hilario? Yung mga ngahoy po? Hala, bakit? Malamang ay inabot na naman to ng gabi sa pangunguha ng kahoy dito sa gubat. Ilang beses ko na kasi siyang pinagsabihan na wag na magpapagabi dito lalo na kapag bilog ang buwan. Pero yan, matigas ang ulo nilapa tuloy ng aswang. Sayang, kung medyo napaaga lang po sana tayo ng dating dito, Tay, baka naligtas po natin siya. Kawawa naman si Mang Hilario. Huwag ka nang malungkot, anak. Hindi natin mababantayan ang lahat. Ang kaya lang natin, magbawas ng mga nilalang na masama. Dahil ang bawat mapapatay nating mga aswang, maraming buhay ang maaari nating mailigtas. Sa sinabing yon ng kanyang ama,
mas lalo nang naunawaan ng bata ang kahulugan ng ginagawa nila. Hindi lang yun basta pakikipaglaban, kundi tungkol din sa pagliligtas at pagprotekta sa kanilang mga kababaryo. Matapos ang ilang sandali, nagpahinga ang mag-ama sa ilalim ng matandang puno ng balete. Hiningal si Mang Manny. Hawak pa rin ang latigo sa kanyang isang kamay. Anak, punasan mo nga ng pawis si tatay. Opo, sige po. Agad na lumapit si Israel. Inilabas niya ang kanyang maliit na panyo at pinunasan ang noo at leeg ng kanyang ama. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng balikat nito. Tay, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Ayos lang ako, anak. Medyo napagod lang ako kanina. Napagod? Bakit naman po kayo mapapagod? Hindi naman po kayo dating ganyan ah. Mas mabangis pa nga po yung nakakalaban natin noong mga nakaraang araw Pero parang baliwala lang po sa inyo yung pagod. Pero bakit ngayon? Parang... Ganito talaga, anak. May mga pagkakataong humihina rin ang espiritual na lakas ng isang antingero. Kung minsan pa nga, sa tuwing ginagamit ang mutya, nakakakuha ito ng enerhiya mula sa tao. Kaya yan, mabilis ako napagod. Pero di ba tay, sanay na po kayo sa pakikipaglaban? Bakit ka naman po manghihina? Oo, anak. Sanay nga ako sa pakikipaglaban. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako mapapagod. Basta anak, mauunawaan mo din kung bakit ako ganito. Mahirap po sigurong ipaliwanag, no? Tay, pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol po sa hawak niyo pong latigo? Ito ba latigo ng ahas? Opo, tay. Bilib na bilib po talaga ako sa latigo niyo, tay. Napakalakas niya pong sandata. Mantakin niyo po, kahit hindi pa tumatama, nasasaktan na po agad yung kalaban yung aswang. Yung iba pa nga po, makita pa lang po yung latigo niyo, abay nagkakandara pa na para makatakas. Malakas talagang sandata to, anak. Pinanday at pinatibay ng panahon. Galing pa to sa mga ninuno natin. Ito ang pinakamatandang pamana ng ating angkan. Gawa ito sa balat ng isang kobra. Ang sabi pa nga, alaga raw yun ang unang nagmamay-ari ng latigo. Nang mamatay ang ahas, ayaw niyang tuluyang mawala ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya ang patay na ahas sa pinakamagaling na tagapanday ng sandata noong panahong yon. Hindi ko alam ang eksaktong paraan ng pagkakagawa. Pero tignan mo naman, ang galing, di ba? Kaya nga po siguro pinatuyo po yan sa araw. O kaya pinakuluan sa kung anong mahiwagang sangkap. Tapos dinasalan pa ng orasyon para hindi basta masira. Pwede. Ang galing mo, anak. Kasi ang sabi pa nila, habang pinapanday ito, biruin mo, 6 na araw na nagtago ang panday sa isang kuweba. Walang sino man ang pinayagan lumapit, kahit sino. Hala, kaya pala naging isang makapangyarihang sandata ang latigo ng ahas, tay. Grabe pala ang pinagdaanan bago tumabuo. Tama. Pero alam mo ba, parang buhay pa rin ang latigong ito. Ano? Buhay po? Oo, anak. Tama ka. Para pa rin siyang buhay. May sarili siyang diwa at marunong siyang makaramdam. Wow! Ang galing po talaga, tay. Tatay, may kahinaan po ba ang latigo ng ahas? Meron, anak. Kung ang may hawak nito ay walang pananalig sa kapangyarihang taglay nito at walang paninindigan, hindi ito tatalab. Minsan ay mas lalo pa nitong ipapahamak ang gumagamit. Kaya nitong makilala ang mabuti at masama. Kung ganun, tay, hindi po pala ito pwedeng mapunta sa kamay ng masasama kasi hindi po tatalab sa kanila. Tama ka. Pero dapat mo pa rin ingatan, lalo na kapag naibigay ko na sa'yo. Dahil maraming nilalang ng dilim ang magkaka-interes dito. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, tay? Para hindi mo to magamit laban sa kanila. Isa pa, maraming naiinggit dito, anak.
May mga ilan na nga sumubok nun eh. Mga mambabarang, mangkukulam, maski mga albularyo. Lahat sila gustong makuha ito. Saglit na natahimik si Israel. Tumingala siya sa puno ng balete na tila nagpapaalala sa kanya ng lalim ng mundo ng kanyang ama. Isang mundo na hindi basta-basta sa piling ng mga masasamang elemento. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat, anak. Lahat ng ginagawa nating ito. Sana, panindigan mo habang buhay. Ayoko pa pong isipin yun, Tay. Kasi alam ko naman po na makakasama ko pa naman po kayo ng mas matagal. Basta, habang hindi pa po kayo nagsasawa sa ganitong ginagawa natin, handa ako magpaturo ng mas marami pa, Tay. Gusto ko pong maging handang-handa na. Alam ko, anak, at masaya ako sa naririnig ko. Subalit kung sakali na dumating ang panahon na hindi ko na kayang ituro lahat sa iyo, may isang tao na gusto kong lapitan mo. Ha? Sino naman po yun, Tay? Si Cardo. Isa siya sa pinakamagagaling na antingero na nakasama ko noon. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero hindi ko makakalimutan ang mga pinagsamahan namin. Cardo? Oo, si Cardo. Matagal kami nagsama sa pangangaso ng mga aswang noon. Binata pa ako. Siyang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa pakikipaglaban at sa paggamit ng latigo na to. Talaga po, Tatay? Mas magaling po siya sa inyo? Oo, marunong siya. Maabilidad at mabilis kumilos. Matalino din at saka matyaga. Parang ang galing-galing naman po ni Mang Cardo, Tay. Nasaan na po siya ngayon? Ang alam ko, nasa kabilang bayan lang naman siya. Malapit lang dito. Pero hindi na kami nagkikita eh. Ni wala na nga akong balita tungkol sa kanya. Bakit po ganun? Ba't po kayo naghiwalay? May isang malupit na laban kaming pinagdaanan nun. Halos ikamatay namin pareho. Pagkatapos nun, para bang napagod na siya. Mas ginusto niya ng tahimik na buhay. Pero kilala ko yun. Kung matatagpuan mo siya at hihingi ka ng tulong niya, alam ko na handa pa rin yung tumulong. Basta alam niyang may dahilan. Sana po, makita at makilala ko po siya. Kapag itinadhana ang mga bagay, anak, mangyayari yon. Pero kapag nangyari nga yon, maging seryoso ka, ha? Kasi wala naman ako mapagmamanahan kundi ikaw lang. Di naman pwede ang kuya mo. Opo, Tay, pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat na maging tagapagmana nyo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, anak. Ilang oras pa ang lumipas at nagpasya na ring umuwi ang mag-ama. Ang bangkay ni Mang Hilario ay iniwanan na nila. Pagdating sa baryo ay hindi nila ipinaalam sa kahit na kanino ang nangyari. Ginawa nila yon hindi dahil sa wala silang malasakit, kundi dahil batid nila ang magiging takbo ng sitwasyon kung isusumbong pa ito sa mga kinauukulan. Sanay na sila sa ganitong pangyayari. Kapag may natatagpo ang nilapa ng mga aswang, hindi na nila ito idinaraan sa pulisya o sa mga opisyal ng baryo. Hindi nila gustong mapagbintangan, lalo na't walang ebidensya ang mga kwento nila tungkol sa mga nilalang ng gabi. Isa pa, tiyak nilang may makakakita sa bangkay kinabukasan at maililibing ito ng maayos ng mga taga-baryo. Para kina Tatay Manny, sapat na ang kanilang ginagawa. Tahimik silang nakauwi ng kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Israel. Agad niyang hinanap ang kanyang ama pero wala pa ito sa kanilang bakuran. Kadalasan kasi kapag bumabangon siya ay nakikita niya ang ama niya na nakaupo sa kanilang balkonahe habang nagkakape. Naglakad siya palapit sa pinto ng kwarto at kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang gising na ang kanyang ama, ngunit hindi pa ito bumabangon sa kama. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Di po ba kayo makatayo? Hindi ito sumagot. Napansin ni Israel na nanginginig ang katawan ng tatay niya.
Butil-butil din ang pawis nito sa kanyang noo. Namumula ang mga mata at nang hawakan ito ng bata ay nalaman niyang inaapoy ito ng lagnat. Wala itong damit na pang-itaas, kaya kita rin ni Israel ang pamumula at tila pamamaga ng kanyang dibdib. Hala tay, ang init-init niyo po. Kaya niyo po ba o tatawag na po ako ng manggagamot? Hindi na anak. May sasabihin ako. Ano po yun tay? Matagal na to. Matagal ko nang iniindan sakit na to, anak. Di ko na sinasabi sa'yo. Kasi ayoko mag-alala kayo. Ano tay? May sakit kayo? Kung ganun kailangan niyo po ng gamot. Sinubukan ko na yan pero hindi umubra. Walang nuna sa sakit ko, anak. Napatingin sa mga mata ng ama si Israel. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata, pero pinipigilan niya itong pumatak. Hindi dahil sa hindi siya nasasaktan sa nakikitang kalagayan ng ama, kundi alam niya na sa oras na yon ay kailangan niyang maging matatag. Ramdam ko na, anak. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kaya pakinggan mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. At tawagin mo na rin ang kuya mo. Kailangan din niyang marinig ito. Tumango si Israel, sabay takbo palabas ng silid. Agad niyang pinuntahan sa kabilang kwarto si Joshua. Nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang kuya. Kuya! Kuya, gising na! Kuya! Si tatay, bilisan mo! Biglang napamulat ng mata si Joshua at tinignan ng masama si Israel. Marahan itong bumangon. Ano ba? Ba't ka ba kasi nanggigising? Pambihira naman eh. Naputoy tuloy yung panaginip ko. Sayang ang ganda-ganda pa naman. Hindi ko tuloy nakita yung mukha ng Prince Charming ko, no? Po, pero pinapatawag ka kasi ni tatay eh. Kailangan daw niyo tayo makausap. Ano na naman ba yon? Diyos ko naman. Kuya, mukhang mamamatay na siya eh. Ano? Ano ba yung sinasabi mo, Israel? Ano nangyari kay tatay? Basta sumama ka na, bilisan mo. Mabilis na tinakbo ni Joshua ang kabilang kwarto at umupo sa tabi ng kanyang ama. Di na ito nakapagbihis ng damit. Ang suot niya ay isang manipis na duster at di pa niya natatanggal ang makapal na kolorete sa muka. Nanlalambot pa siya sa antok, pero agad na naalarma sa sinabi ng kanyang kapatid. Tay, bakit po? Ano po nangyari sa inyo? Ano po, dadalhin ka na po ba namin sa ospital? Hindi na ako magagamot, anak. Nararamdaman ko. Hindi na ako magtatagal. Ano ba yung sinasabi nyo, tay? Hindi ba't kagabi lang ang lakas-lakas nyo pa? Ano ba nangyari, Israel? Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyari sa inyong dalawa kagabi. Wala naman po eh. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkaganyan si tatay. May mga sakit talagang hindi na nagagamot, mga anak. At kapag oras mo na. At ito na. Dumating na ang oras ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, tay. Bumagsak ang luha ni Joshua sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ng ama habang patuloy ang kanyang paghikbi. Tay naman, huwag niyo po kaming iwan. Kailangan po namin kayo, pakiusap po. Tay! Habang panay ang iyak ni Joshua, nanatiling tahimik lang si Israel. Joshua, anak. Ikaw ang mas nakatatanda. Ibibiling ko sa iyo ang kapatid mo. Huwag mo siyang pababayaan. At huwag mong hahayaan na magkahiwalay kayo. Kailangan palagi kayong maging magkakampi. Tay naman eh. Maski naman hindi niyo sabihin sa akin yung nagagawin ko. Siyempre kapatid ko siya. Mahal ko si Israel. Salamat, anak. Israel, lumapit ka. Dahan-dahang lumapit ang bata sa kanyang ama. Agad na iniutos nito kay Israel na kunin ang maliit nitong baul. Sinunod niya ito. Medyo mabigat ang baul, pero kinaya niyang buhatin palapit sa kanyang ama. Binuksan nila ito
at kinuha ni Tatay Manny ang sandata niyang latigo. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang latigo, Israel, at ang lahat ng aking mutya at anting-anting. Tay! Huwag kang mag-alangan, anak. Kaya mo na. Konting practice na lang. Magiging katulad mo na ako. Hindi ko po kaya, Tay, kung wala po kayo. Kaya mo na, anak. Kaya mo. Sa murang edad mo, nakita ko na yung tapang mo na hindi matutumbasan. Mangako ka sa akin, anak. Huwag mong hahayaang masayang ang ipinaglalaban natin. Sige po. Pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Salamat. Salamat, anak. Isang huling ngiti ang ibinigay ng ama sa kanyang dalawang anak. Unti-unti, pumikit ang kanyang mga mata habang nakahawak sa isang kamay ni Joshua. At ilang saglit pa, bumitaw na at lumaylay ang kanyang mga kamay. Huminto na rin ang kanyang paghinga. Hindi! Tay! Tatay! Tatay! Malakas na palahaw ng iyak ang pinakawala ni Joshua. Masakit sa kanya na nawala ang ama nang wala man lang silang nagawa. Pero si Israel, nananatiling seryoso lang ang muka. Hindi nababasa ang kanyang emosyon habang palipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawa. Israel, wala na si tatay. Diyos ko, tayo na lang. Wala na ang tatay natin. Muling kinuha ni Joshua ang kamay ng kanyang ama at lumuhod sa gilid nito. Tay, patawad po sa lahat ng naging kasalanan ko sa inyo. Hindi ko alam na ganito pala kalala ang pinagdaraanan nyo. Hindi natin kasalanan, kuya. Ganyan naman talaga si tatay eh. Mas pinili niyang tiisin ang sakit kaysa maging pabigat sa atin. Pero bakit naman ganito? Bakit biglaan? Hindi ko po alam eh. Pero kagabi napansin ko na po na parang may kakaiba sa kanya. Pinagpapawisan po siya tapos hinihingal. Ang sabi po niya eh, ayos lang po siya. Hindi ko naman din alam. Pero panay na po ang bili niya sa akin. Anong gagawin natin ngayon, Israel? Ililibing po natin siya ng maayos sa sementeryo. Paano mo nagagawa yan? Ang alin po, kuya? Yang ganyan? Parang baliwala lang sa iyo ang pagkamatay ni tatay. Hindi ka man lang umiiyak. Hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot po. Pero wala naman na po akong magagawa, di ba? Hindi na nga siya gigising maski umiyak pa ako ng umiyak. Saka sabi niya po sa akin kagabi, kailangan ko daw po maging matatag. Para daw po maging kagaya ko siya. Kailangan kong maging matigas at huwag magpapatinag sa mga pagsubok. Ang dami niyang naituro sa iyo. Pero ako, ba't parang ngayon ko lang napansin na kinulang na pala kami sa oras? Wala man lang kami sapat na bonding. Hindi katulad mo, Israel. Palagi mo nakakasama si tatay. Magkaibang magkaiba ang naging ugnayan ni na Israel at Joshua kay Tatay Manny. Si Israel ang palaging kasama nito saan man magpunta. Mas malapit sila sa isa't isa. Para silang magkaibigang sundalo sa gitna ng digmaan. Parehas sila ng hilig, paniniwala at kakayahan. Ibinuhos ni Mang Manny ang lahat ng kaalaman at pananampalataya niya sa bunsong anak. Tila ba nakatakda na talaga si Israel na siyang magiging tagapagmana niya. Ngunit si Joshua naman, iba ang naging papel sa kanilang tahanan. Masayahing tao si Joshua. Mahilig siyang kumanta, maglinis ng bahay, magluto at iba pa. Mula nang mamatay ang kanilang ina, ay siya na ang tumayong ilaw ng kanilang tahanan. Siya ang nag-alaga kay Israel noong maliit pa ito. Siya ay isang bakla. Malambot ang kanyang kilos at parang babae kung manamit. Si Mang Manny, bagamat isang tipikal na lalaking malakas at matapang,
ay hindi kailanman ikinahiya ang pagkatao ng kanyang panganay. Hinayaan niya lang ito sa kung ano ang gusto nitong gawin sa buhay. Hindi nga lang sila naging malapit, pero malaki ang respeto niya at pagmamahal sa kanyang anak. Ngunit ang kawalan ng sapat na oras at sa mga nasayang na pagkakataong naging mas malapit sana sila, yun ang pinaghihinayangan ni Joshua. Agad na inayos ang burol ng kanilang ama. Tumulong ang mga kaibigan nito at ilang mga tao na di nila inaasahan. Mga tao na minsan daw na natulungan ng kanilang ama. Nalaman ng magkapatid na si Mang Manny pala ay mahal na mahal ng maraming tao dahil sa pagiging isang mabuting tao nito at pagiging matulungin. Nang makita ni Israel na nasa loob na ng kabaong ang ama, kahit ilang ulit pa niyang piliting pigilan ang luha, husa na itong pumapatak. Sa tabi niya, humahagulgol naman ng walang tigil ang kanyang kuya. Ang araw na yon ay hindi naging madali para sa kanila. Parehas na di pa rin makapaniwala ang dalawa sa isang iglap ay nanakawin ng kamatayan ang buhay ng kanilang ama. Isang mandirigmang matapang, isang ama na laging handang ipagtanggol ang kanilang pamilya, ngayon tahimik ng nakaimlay sa loob ng kabaong. Habang abala ang mga tao sa pag-aalay ng dasal, may isang lalaking tumayo sa tabi ni Israel. Tila galing sa malayo, sunog sa araw ang balat, magaspang ang mga palad, at ang pinakamapapansin sa kanya ay ang pahilis na peklat sa kanyang muka. Mula sa kanang noo, pababa sa pisngi, may kabang naramdaman si Israel nang mapansin ang lalaking yon. Kinamayan sila ng lalaki at agad itong nagpakilala. Namilog ang mga mata ni Israel. Ako nga pala si Cardo. Ano po? Kayo po ba ang Mang Cardo na binabanggit po sa akin ni tatay na kaibigan niya? Ano ka mo? Binanggit ako ng tatay mo. Bakit? Biling niya po kasi sa akin. Hanapin ko daw po kayo pag wala na siya. Makiusap daw po ako sa inyo na turuan niyo raw po ako sa pakikipaglaban at sa paggamit po ng latigo ng ahas. Talaga? Sinabi niya yun? Opo, kasi sabi niya, baka raw po di niya maituro ang lahat ng dapat kong malaman kaya kailangan ko po magpaturo sa inyo. Kasi mas mahusay daw po kayo kaysa sa kanya. Ikaw daw po nagturo sa kanya kung paano po makipaglaban. Totoo po ba yun, Mang Cardo? Pambihira talaga tong kaibigan ko. Maski matagal na pala kaming hindi nagkikita, hindi pa rin siya nagbabago. Palagi niyang binubuhat ang aking bangko. Ano po yun? Ang ibig kong sabihin, hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga pinagsamahan namin. Palagi pa rin niya akong pinagmamayabang, maski ang totoo. Siya naman talaga ang mas magaling sa aming dalawa. Sabi ko ni, tama ako ng hinala. Kasi nakita ko talaga, ang galing-galing po ng tatay ko. Kaso, wala na po siya ngayon. Patay na po siya. Ano bang nangyari? Bakit ang bilis naman yata? Matagal na daw po siyang may sakit. Hindi lang po niya sinasabi sa amin. Tumango si Mang Cardo at sinilip ang kaibigan sa loob ng ataol. Kailan siya ililibing? Sa isang araw po. Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Hawak ni Mang Cardo ang kanyang sombrero. Mariing pinisil sa kanyang mga kamay habang tinititigan ang labi ng kanyang matalik na kaibigan. Kita sa mga mata ang paggalang at kalungkutan na hindi maipapaliwanag sa salita. Matagal ko na siyang hindi nakita. Hindi ko naman inakala na ganito na pala ang magiging susunod naming pagkikita. Nilingon siya ni Israel. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. May kung anong pagkakapareho sa ama nito. Ang tikas, ang matalas nitong mga tingin, at ang kilos. Hindi alam ni Israel kung anong eksaktong pinagsamahan ng kanyang ama
at ng matandang kaharap niya ng oras na yon. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. May tiwala ang kanyang ama kay Mang Cardo. Sapat na yon para maramdaman niyang ito nga ang tamang tao na dapat niyang lapitan para matupad ang pangarap niyang maging katulad ng kanyang ama. Isang araw ang lumipas. Nasa sementeryo na ang halos lahat ng tao sa barangay. 2 tao ang sabay na inilibing ng araw na yon, si Mang Manny at si Mang Hilario. Mainit ang araw, pero malamig ang pakiramdam ni Israel. Habang ibinababa ang kabaong ng kanyang ama sa hukay, tahimik lang siya at halos hindi nagsasalita. Sa tabi niya, panay ang iyak at sigaw ni Joshua. Nasa malapit din si Mang Cardo, tahimik lang na nanonood. Nang matapos ang seremonya, unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao. Natira na lamang silang 3. Nilapitan ni Mang Cardo ang 2. Israel, ano na ang plano mo? Taga-ibang baryo ko at may tungkuling ginagampanan doon. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Po, pero paano po yung bilin ni tatay kung uuwi na po kayo kagad? Kung gusto mo, sumama ka sa akin at doon kita tuturuan. Sandali lang po, Mang Cardo. Ano po ba yung pinag-uusapan nyo? Anong sasama? Kanino ka sasama, Israel? Kay Mang Cardo po, kuya. Di ba sabi po ni tatay magpaturo daw po ako sa kanya at saka... Ibig ba sabihin aalis ka? Iiwan mo ko, Israel? Ano ka ba? Wala na ba talagang ibang nasa utak mo kundi ang latigo na yan? Kamamatay pa lang ni tatay, Israel. Pero kailangan ko punto pa rin ng bilin niya sa akin. Hindi ko siya pwedeng suwayin. Magagalit siya sa akin, kuya. Tama ang kapatid mo. At sa palagay ko, hindi na to pwedeng ipagpaliban. Kilala ko si Manny. Malakas ang pakiramdam niya sa mga bagay-bagay. Gayong ibinili niya, naturuan ko si Israel. Tsak na merong dahilan. Ano sa palagay niyo po ang mga dahilan? Posible bang may paparating na panganib? Kaya pinaghahanda itong si Israel? Posible, Joshua. Kaya sasama sa akin ang kapatid mo. Sandali lang. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yon. Hindi mo siya pwedeng dalhin agad. Bakit naman hindi pwede, Kuya Joshua? Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko, Israel. Yang tao na yan, hindi pa natin lubusang kakilala. Baka kung anong mangyari sa'yo. Po, huwag niyo pong sabihin yan. Mukha naman po mabait si Mang Cardo eh. Tsaka kaibigan po siya ni tatay. Talaga ba? Bakit alam mo mabait? Kilala mo ba siya? Sinabi ko na nga po, kaibigan po siya ni tatay. Pinagkakatiwalaan pa. Kung ganon, gusto mo talaga sumama sa kanya? Opo, kuya. Gusto ko po matuto. Gusto ko po maging katulad ni tatay. Huwag ka mag-alala, Joshua. Dahil hindi ko hahayaang mapahamak ang kapatid mo habang nasa poder ko siya. Siguraduhin mo lang. Pumapayag ka na, kuya? May magagawa pa ba ako? Salamat, kuya! Salamat talaga! Ang bait-bait mo! Labag man sa loob ni Joshua ang planong paglayo ng kapatid. Pero dahil sa nakita niyang seryoso ito at determinado, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Hindi niya lubos na naiintindihan kung anong klaseng mundo ang meron sa kanyang ama, kapatid at sa estrangherong si Mang Cardo, pero batid niyang buo ang loob ni Israel. Pagdating ng hapon, tahimik na tinitiklop ni Israel ang ilang piraso ng damit niya at inilagay ito sa kanyang bag. Wala siyang masyadong dadalhin dahil ayon kay Mang Cardo ay mabilis lang naman ang gagawin niyang pagtuturo. Makakauwi din siya kagad. Hinugot niya ang gamit niya sa pangangaso, pana at palaso, at akmang isasama sa inimpaking mga gamit. Hindi mo na yan kailangan. Po, hindi ko na to kailangan. Pero ito po ang sandata ko at saka... Ang kailangan mo lang ay ang latigo. Yun ang ipinamana sa iyo ng iyong ama. Hindi ba? Ang paggamit nun, ang gusto niyang matutunan mo. Sige po. Muling itinago ng bata ang kanyang sandata at ipinagpatuloy ang pag-aayos
ng kanyang mga gamit. Nang matapos ay nagpaalam na siya sa kanyang kuya Joshua. Matapos ang huling sulyap sa lumang bahay nila, binitbit ni Israel ang kanyang lumang bag at sinundan si Mang Cardo. Naglalakad na sila papalayo. Walang iyakan, walang dramang nangyari. Ngunit sa may pintuan, nanatiling nakatayo si Joshua. Nakatuon ang tingin niya sa papalayong kapatid. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ng mga oras na yon. Para siyang naiwan sa isang eksenang wala siyang kontrol na hindi niya pwedeng baguhin. Tila naramdaman niyang para na siyang naging estatwang walang silbi. Sinubukan niyang intindihin ang nangyayari, pero ang kirot hindi nawawala. Nangungulila siya hindi lang sa amang nawala, kundi maging sa kapatid na piniling lumayo. Natatakot siya na baka hindi na niya muli pang makita ang kanyang kapatid. Takot din siyang baka bigla itong magbago, makalimot o tuluyan na siyang iwanang mag-isa. Dahil alam niya na hindi siya bahagi ng mundong papasukin ni Israel. Nang wala na sa paningin niya ang kapatid, tumalikod siya at dahan-dahang pumasok sa bahay ng tahimik. Samantala, pagdating nila sa baryo kung saan nakatira si Mang Cardo, agad silang sinalubong ng mga tao. May halong tuwa at lungkot ang mukha ng mga ito nang makita ang lalaki. Ba, mabuti na lamang at dumating ka na, Mang Cardo. Bakit? May nangyari bang masama habang wala ko rito? Opo, marami pong nawala ng mga alagang hayop, mga kambing, aso, pati manok. Wala silang patawad. Ano ka mo? Abay 2 gabi lang ako nawala. Sumalakay na naman ng mga loko. Hindi na talaga nagtatanda mga yon. Ang kakapal ng muka. Kaya nga po Mang Cardo, tulungan niyo po kami. Sana po, mapuksa niyo na po mga hayop na aswang na yun. Pero wisyo po sila sa kabuhayan. Kawawa po mga tao. Biglang sumiryoso ang mukha ni Mang Cardo at si Israel. Tahimik lang habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala na sa lugar na yon ay may hinaharap ding problema sa aswang. Sige, ako nang bahala. Umuwi na kayo at huwag nang lalabas kapag malalim ng gabi. Huwag niyo ding ipaalam kahit kanino ang pagdating ko. Ngayong gabi, tatapusin na namin ang kawalangyaan ng mga yon. Pagkasabi nun, ay umuwi na ang mga tao at nagsipasok na ng kanilang mga tahanan. Isinaradong mabuti ang mga pinto at bintana. Nakita ni Israel ang mga proteksyong nakalagay sa harap ng mga pinto, isang bungkus ng bawang at nakabaligtad na palaspas. Pumasok na sa loob ng bahay ang dalawa at doon sila nag-usap. Mang Cardo, problema yun din po pala ang aswang dito. Oo, Israel. Matagal na. Ganun din po sa amin Pero malaki po ang pagkakaiba. Mukhang ang mga tao po dito naniniwala po sa ginagawa nyo at sa mga aswang. Sa amin po kasi, konti lang po ang naniniwala. Ganun ba? Kung ganun, ay naging mahirap ang pagtupad nyo sa inyong mga tungkulin. Opo, tama po kayo, Mang Cardo. Patago po kami nagpupunta sa gubat para mangaso ng aswang. Sa baryo po namin, sarado po ang utak nila tungkol sa mga kababalagan. Konti lang po talaga ang naniniwala. Hindi naging sikat si tatay bilang birador ng aswang. Sikat siya sa pagiging matulungin at pagiging mapagbigay. Doon po siya minahal ng tao. Hindi po nila alam na matagal na silang pinoprotektahan ni tatay sa kamay ng mga aswang. Dito naman, naniniwala sila sa aswang kasi nakakita na sila. Ipinakita ko sa kanila mismo. Talaga po? Oo. Kaya ayun, wala nang pali-paliwanag. Naniwala kaagad sila nang makita nila ang aswang na nahuli ko. Ang galing pala. Kung ganun din sana ang ginawa ni tatay, no? Di natuto rin sanang mag-ingat yung mga taong nabibiktima ng aswang. Ay nako, nakakalungkot lang. May mga buhay na nasayang po dahil sa ganun. Tama ka, Israel. Mang Cardo, ano na po ang plano nyo ngayon?
Kailangan nating kumilos kagad. Hindi na pwedeng palampasin ito. Tayo po ang huhuli sa aswang. Tama ka, Israel. Tayo ang huhuli. Simula ngayong gabi, ikaw na muna ang katuwang ko. Simulan natin ngayon ang training mo. Agad siyang tinuruan ni Mang Cardo. Sa likod bahay, sinimulan nila kagad ang pagsasanay. Sa simpleng paraan, ipinakita ni Mang Cardo ang tamang paghawak sa latigo, kung paano ito ikutin at kung paano mapapalakas ang epekto nito bilang sandata laban sa kasamaan. Ang latigo ng ahas, hindi ito basta isang latigo lang. Kailangan maramdaman mo na bahagi ito ng iyong katawan. Kailangan maging isa kayo, ang kilos at ang lakas. Sinubukan ni Israel na sundin ang mga sinabi ng matanda. Paulit-ulit, ipinapalo niya ito sa lupa. Iwinawas-iwas sa hangin, pero minsan bumabalik sa kanya at muntik na siyang tamaan. Dahan-dahan lang. Huwag mong labanan ng galaw. Sundan mo ito. Opo, Mang Cardo. Pawis na pawis si Israel, pero hindi siya tumigil. Kahit sumasakit na ang braso niya, tiniis niya hanggang sa maramdaman niya ang sinasabi ng matanda na dapat ay maging konektado sila ng latigo. Nagawa niya ang perpektong pagwasiwas at pagpalo nito sa lupa. Magaling, Israel. Madali ka palang turuan eh. Mas mahusay ka pa sa iyong ama. Ala, talaga po? Nako, biro lang po yan, Mang Cardo. Magaling po si tatay eh. Hindi ko po mapapantayan ang galing niya. Hindi ka naniniwala sa akin. Ako na nagsasabi. Mas magaling ka sa tatay mo. Pero may dapat kang malaman tungkol dyan sa latigo. Ano po yun, Mang Cardo? Tignan mo sa dulo ng latigo. Makikita mo may mutya. Yan ang mutya ng pangil ng kobra. Ha? May pangil pala dito? Sa ilalim ng malamlam, ngunit maliwanag at bilog na buwan, maingat na naglalakad ang mag-amang Manny at Israel sa gubat. Tahimik ang paligid, maski ang mga kaluskos nila ay bihirang marinig. Ang ama ay may hawak na isang lumang latigo. Ang hawakan nito ay gawa sa pulidong kahoy ng kamagong at ang dulo ay may nakabalot na pilak. Ito'y isang sagradong armas na ayon sa kanya ay pamana pa ng kanyang mga ninuno na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon ng kanilang pamilya. Sa kanyang tabi, bitbit naman ng kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki ang isang panak na may pakong tanso sa magkabila ang dulo. Isa ring espesyal na sandata na ang mga palaso ay inilubog sa banal na langis, asin at dinasalan ng orasyon. Ang ama ay hindi lang basta nangangaso ng mga hayop. Ang kanilang tunay na pakay ay ang manghuli ng mabangis at mapanganib na mga aswang. Sa tuwing kabilugan ng buwan, sinasadya nilang magpunta sa gubat. Ito ang oras kung kailan nagiging aktibo at malakas ang mga nilalang ng dilim. Ayon sa matatanda, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay lakas sa mga nilalang at pinipili nilang lumabas para makahanap ng pagkain. Kaya naman, ito ang pinipiling araw ng mag-ama para lumaban. Sapagkat para sa kanila, ang pakikitigma ay hindi dapat laging madali. Mas gusto nilang dalawa ang isang makatarungan at may saysay na laban. Lumaki si Israel na sanay sa ganitong buhay. Maliit pa lang siya, nakikita niya na kung paanong pinoprotektahan ng kanyang ama ang kanilang baryo sa mga nilalang na kumikitil ng buhay. Hindi lahat ay naniniwala sa kanila. Para sa iba, kathang isip lang ang mga halimaw. Pero para sa mag-ama, ito ay katotohanan na kanilang hinaharap sa tuwing sumasapit ang bilog na buwan. Anak, magdahan-dahan ka ng hakbang. May nararamdaman ako sa paligid natin. Tumango si Israel. Nagkatinginan ang dalawa nang sa bandang unahan nila ay nakarinig sila ng ingay na parang may ngumangasab. Bigla silang napahinto. Hinto!
Sandali lang. Ha, sigurado ko na hindi tayo mabubukya ngayong gabi, anak. Oo nga po, Tay. Tara na, tignan po natin. Dahan-dahan silang lumapit. Hinawi ang mga matataas na damo at sa isang hakbang pa ay tumambad sa kanila ang isang baboy ramo. Mas malaki ito kaysa sa karaniwan at maitim na maitim ang balat. Ngunit ang nagbigay ng kilabot sa mag-ama ay ang makita nilang may kinakain ito. Diyos ko, Tay! Katawan po ng taong kinakain niya! Tumigil sa pagkain ng baboy ramo, tila nakaramdam. Tumaas ang matutulis nitong mga tenga na parang may pinakikinggan sa paligid. Unti-unti itong tumingin kung saan direksyon sila nagtatago. Ang mga mata nito'y nagbabaga at may tumutulong dugo sa bibig. Biglang sumugod doon ang baboy ramo. Biglang napaatras si Israel, pero ang tatay nito ay hindi natinag. Matapang itong lumabas at hinarap ang hayop. Punyemas kang aswang ka! Dumali ka na naman, ha? Tay, mag-iingat ka! Mabangis ang aswang, ngunit bago pa ito makalapit, naging maagap ang matanda. Agad niyang iwinasiwas sa hangin ang kanyang hawak na latigo. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gubat. Biglang napahinto ang halimaw. Umungol ito na tila nasaktan kahit hindi naman ito tinamaan sa katawan. Mas lalo itong naging mabangis nang makabawi. Galit na galit itong muling sumugod. Ipinalo ulit ni Mang Manny ang latigo sa lupa. Umusok ang lupang tinamaan ng latigo. Ayan, Tay! Sige, nasasaktan siya! Aswang ka! Akala mo makakaligtas ka? Sige, Tay! Bigyan mo ng leksyon yan! Oo, anak. Magbabayad kang aswang ka! Muli niyang ipinalo ang latigo sa lupa. Mas malakas. Tumilapo ng aswang at sa pagkakataong yun, ang balat niya sa likod ay biglang nagliyab at nalapnos. Nagpagulong-gulong ito sa lupa at sadyang pinatay ang apoy na unti-unti siyang nilalamon. Nang mamatay ang apoy, ay pinilit nitong tumayo at tangkang tatakas. Tay! Tay! Umaatras yung aswang! Mukhang tatakas pa yata! Ako na pong bahala sa kanya! Lumapit si Israel at agad na iniumang ang pana at pinakawalan ng palaso. Tumama ito sa may bandang tagiliran ng halimaw, pero parang hindi man lang ito nasaktan. Lalo lang itong nagalit at tumakbo papunta sa kanya. Anak! Dumapa ka! Agad na dumapa ang bata. Saktong iwinasiwas ang latigo sa ibabaw niya at tumama sa aswang. Isang malakas na sigaw ng matinding sakit ang kumawala dito. Hindi na ito makagalaw. Kitang-kita ni Israel na may gumagapang na maliwanag na likido sa katawan ng aswang. At habang kumakalat ito, unti-unti itong nanghina. Nangisay hanggang sa mawalan na ng buhay. Unti-unti na rin itong kinain ng apoy. Ayos! Ang galing mo talaga, Tay! Sana maging kagaya niyo rin ako paglaki ko. Tahimik na ngumiti ang lalaki habang pinagmamasdan ang nasusunog na bangkay ng aswang. Ang liwanag naman na mula sa apoy ang nagbigay liwanag para makita ang muka ng aswang. Darating ang araw, anak. Basta palagi ka lang makikinig sa akin. Tay, salamat po ah. Tinuruan niyo po ako kung paano maging matapang. At tinuruan niyo po ako kung paano lumaban. Paglaki ko, talaga magiging tulad ko rin kayo. Walang inuurungan. Palaging nakahandang ipagtanggol ang iba. Hindi mo naman kailangan lumaki, anak, para magawa yon. Kaya mo na, anak. Naniniwala ako sa'yo. Konting practice na lang sa paggamit mo ng pana. At saka nga pala, itong latigo. Malapit ko nang ipamana to sa'yo. Maaari mo na itong gamitin sa pagpuksa sa mga aswang. Po, ibibigay niyo na po sa akin ang makapangyarihang latigo na yan? Bakit, Tay? Magre-retiro ka na po ba? Retiro? Hindi, anak. Pero syempre naisip ko lang na dapat ay maihanda na kita na maaga para kung sakali mang hindi ko na magampanan ng tungkulin ko, panatag na ako may papalit sa akin.
Bakit naman po? Hindi nyo na po magagampanan. Ang lakas-lakas nyo pa naman po ah. Saka, hindi naman po kayo mawawala, di ba? Siguro may balak lang po kayong puntahan, no? Wala naman. Pero alam mo kasi anak, hindi sa lahat ng oras, kasama mo ko. Dapat talaga na masanay na kita para kahit dumating na ang araw na wala na ako sa tabi mo, alam mo pa rin kung paano mo ipagtatanggol ang sarili mo. Ang kuya mo at ang buong baryo, laban sa panganib na dala ng mga aswang. Kayang-kaya ko na po sila, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong kaya mo anak. Kaso, yung mga nakalaban natin, mga pangkaraniwang aswang lang sila. May mas nakahihigit sa kanila na ibang uri ng mga aswang. At yun ang dapat mong paghandaan. Talaga po? Meron pa pong mas makapangyarihan pang aswang? Oo naman. Teka. Tignan na nga muna natin tong kawawang bangkay kung sino siya. Lumapit ang mag-ama sa dugo ang bangkay na kanina lamang ay nilalapa ng aswang. Nang makalapit sila, agad itong nakilala ni Mang Manny. Teka, kung di ako nagkakamali, si Hilario to. Ano po? Si Mang Hilario? Yung mga ngahoy po? Hala, bakit? Malamang ay inabot na naman to ng gabi sa pangunguha ng kahoy dito sa gubat. Ilang beses ko na kasi siyang pinagsabihan na wag na magpapagabi dito lalo na kapag bilog ang buwan. Pero yan, matigas ang ulo nilapa tuloy ng aswang. Sayang, kung medyo napaaga lang po sana tayo ng dating dito, Tay. Baka naligtas po natin siya. Kawawa naman si Mang Hilario. Huwag ka nang malungkot anak. Hindi natin mababantayan ang lahat. Ang kaya lang natin, magbawas ng mga nilalang na masama. Dahil ang bawat mapapatay nating mga aswang, maraming buhay ang maaari nating mailigtas. Sa sinabing yon ng kanyang ama, mas lalo nang naunawaan ng bata ang kahulugan ng ginagawa nila. Hindi lang yon basta pakikipaglaban, kundi tungkol din sa pagliligtas at pagprotekta sa kanilang mga kababaryo. Matapos ang ilang sandali, nagpahinga ang mag-ama sa ilalim ng matandang puno ng balete. Hiningal si Mang Manny, hawak pa rin ang latigo sa kanyang isang kamay. Anak, punasan mo nga ng pawis si tatay. Opo, sige po. Agad na lumapit si Israel. Inilabas niya ang kanyang maliit na panyo at pinunasan ang noo at leeg ng kanyang ama. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng balikat nito. Tay, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? Ayos lang ako anak. Medyo napagod lang ako kanina. Napagod? Bakit naman po kayo mapapagod? Hindi naman po kayo dating ganyan ah. Mas mabangis pa nga po yung nakakalaban natin noong mga nakaraang araw Pero parang baliwala lang po sa inyo yung pagod. Pero bakit ngayon? Parang... Ganito talaga anak. May mga pagkakataong humihina rin ang espiritual na lakas ng isang antingero. Kung minsan pa nga, sa tuwing ginagamit ang mutya, nakakakuha ito ng enerhiya mula sa tao. Kaya yan, mabilis ako napagod. Pero di ba tay, sanay na po kayo sa pakikipaglaban? Bakit ka naman po manghihina? Oo anak, sanay nga ako sa pakikipaglaban. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na ako mapapagod. Basta anak, mauunawaan mo din kung bakit ako ganito. Mahirap po sigurong ipaliwanag, no? Tay, pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol po sa hawak niyo pong latigo? Ito ba latigo ng ahas? Opo, tay. Bilib na bilib po talaga ako sa latigo niyo, tay. Napakalakas niya pong sandata. Mantakin niyo po, kahit hindi pa tumatama, nasasaktan na po agad yung kalaban yung aswang. Yung iba pa nga po, makita pa lang po yung latigo niyo, abay nagkakandara pa na para makatakas. Malakas talagang sandata to anak. Pinanday at pinatibay ng panahon. Galing pa to sa mga ninuno natin. Ito ang pinakamatandang pamana ng ating angkan. Gawa ito sa balat ng isang kobra.
Ang sabi pa nga, alaga raw yun ang unang nagmamay-ari ng latigo. Nang mamatay ang ahas, ayaw niyang tuluyang mawala ito sa kanya. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya ang patay na ahas sa pinakamagaling na tagapanday ng sandata nung panahong yun. Hindi ko alam ang eksaktong paraan ng pagkakagawa. Pero tignan mo naman, ang galing, di ba? Kaya nga po eh. Siguro pinatuyo po yan sa araw. O kaya pinakuluan sa kung anong mahiwagang sangkap. Tapos dinasalan pa ng orasyon para hindi basta masira. Pwede. Ang galing mo, anak ah. Kasi ang sabi pa nila, habang pinapanday ito, biruin mo, 6 na araw na nagtago ang panday sa isang kuweba. Walang sino man ang pinayagan lumapit, kahit sino. Hala, kaya pala naging isang makapangyarihang sandata ang latigo ng ahas, tay. Grabe pala ang pinagdaanan bago tumabuo. Tama. Pero alam mo ba, parang buhay pa rin ang latigong ito. Ano? Buhay po? Oo anak, tama ka. Para pa rin siyang buhay. May sarili siyang diwa at marunong siyang makaramdam. Wow! Ang galing po talaga, tay. Tatay, may kahinaan po ba ang latigo ng ahas? Meron anak. Kung ang may hawak nito ay walang pananalig sa kapangyarihang taglay nito at walang paninindigan, hindi ito tatalab. Minsan ay mas lalo pa nitong ipapahamak ang gumagamit. Kaya nitong makilala ang mabuti at masama. Kung ganun, tay, hindi po pala ito pwedeng mapunta sa kamay ng masasama. Kasi hindi po tatalab sa kanila. Tama ka. Pero dapat mo pa rin ingatan, lalo na kapag naibigay ko na sa'yo. Dahil maraming nilalang ng dilim ang magkaka-interes dito. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, tay? Para hindi mo to magamit laban sa kanila. Isa pa, maraming naiinggit dito anak. May mga ilan na nga sumubok nun eh. Mga mambabarang, mangkukulam, maski mga albularyo. Lahat sila gustong makuha ito. Saglit na natahimik si Israel. Tumingala siya sa puno ng balete na tila nagpapaalala sa kanya ng lalim ng mundo ng kanyang ama. Isang mundo na hindi basta-basta sa piling ng mga masasamang elemento. Ikaw ang magpapatuloy ng lahat anak. Lahat ng ginagawa natin ito. Sana panindigan mo habang buhay. Ayoko pa pong isipin yun, tay. Kasi alam ko naman po na makakasama ko pa naman po kayo ng mas matagal. Basta, habang hindi pa po kayo nagsasawa sa ganitong ginagawa natin, handa ako magpaturo ng mas marami pa, tay. Gusto ko pong maging handang-handa na. Alam ko anak, at masaya ako sa naririnig ko. Subalit kung sakali na dumating ang panahon na hindi ko na kayang ituro lahat sa iyo, may isang tao na gusto kong lapitan mo. Ha? Sino naman po yun, tay? Si Cardo. Isa siya sa pinakamagagaling na antingero na nakasama ko noon. Matagal na kaming hindi nagkikita, pero hindi ko makakalimutan ang mga pinagsamahan namin. Cardo? Oo, si Cardo. Matagal kami nagsama sa pangangaso ng mga aswang noon. Binata pa ako. Siyang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa pakikipaglaban at sa paggamit ng latigo na to. Talaga po, tatay? Mas magaling po siya sa inyo? Oo, marunong siya. Maabilidad at mabilis kumilos. Matalino din at saka matyaga. Parang ang galing-galing naman po ni Mang Cardo, tay. Nasaan na po siya ngayon? Ang alam ko, nasa kabilang bayan lang naman siya. Malapit lang dito. Pero hindi na kami nagkikita eh. Ni wala na nga akong balita tungkol sa kanya. Bakit po ganun? Ba't po kayo naghiwalay? May isang malupit na laban kaming pinagdaanan nun. Halos ikamatay namin pareho. Pagkatapos nun, para bang napagod na siya. Mas ginusto niya ng tahimik na buhay. Pero kilala ko yun. Kung matatagpuan mo siya at hihingi ka ng tulong niya, alam ko na handa pa rin yung tumulong. Basta alam niyang may dahilan. Sana po,
makita at makilala ko po siya. Kapag itinadhana ang mga bagay, anak, mangyayari yon. Pero kapag nangyari nga yon, maging seryoso ka, ha? Kasi wala naman ako mapagmamanahan kundi ikaw lang. Di naman pwede ang kuya mo. Opo tay, pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat na maging tagapagmana nyo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, anak. Ilang oras pa ang lumipas at nagpasya na ring umuwi ang mag-ama. Ang bangkay ni Mang Hilario ay iniwanan na nila. Pagdating sa baryo ay hindi nila ipinaalam sa kahit na kanino ang nangyari. Ginawa nila yon hindi dahil sa wala silang malasakit, kundi dahil batid nila ang magiging takbo ng sitwasyon kung isusumbong pa ito sa mga kinauukulan. Sanay na sila sa ganitong pangyayari. Kapag may natatagpo ang nilapa ng mga aswang, hindi na nila ito idinaraan sa pulisya o sa mga opisyal ng baryo. Hindi nila gustong mapagbintangan, lalo na't walang ebidensya ang mga kwento nila tungkol sa mga nilalang ng gabi. Isa pa, tiyak nilang may makakakita sa bangkay kinabukasan at maililibing ito ng maayos ng mga taga-baryo. Para kina Tatay Manny, sapat na ang kanilang ginagawa. Tahimik silang nakauwi ng kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Israel. Agad niyang hinanap ang kanyang ama pero wala pa ito sa kanilang bakuran. Kadalasan kasi kapag bumabangon siya ay nakikita niya ang ama niya na nakaupo sa kanilang balkonahe habang nagkakape. Naglakad siya palapit sa pinto ng kwarto at kumatok. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang gising na ang kanyang ama, ngunit hindi pa ito bumabangon sa kama. Tay, ano pong nangyayari sa inyo? Di po ba kayo makatayo? Hindi ito sumagot. Napansin ni Israel na nanginginig ang katawan ng tatay niya. Butil-butil din ang pawis nito sa kanyang noo. Namumula ang mga mata at nang hawakan ito ng bata ay nalaman niyang inaapoy ito ng lagnat. Wala itong damit na pang-itaas, kaya kita rin ni Israel ang pamumula at tila pamamaga ng kanyang dibdib. Halatay, ang init-init niyo po. Kaya niyo po ba o tatawag na po ako ng manggagamot? Hindi na anak. May sasabihin ako. Ano po yun, Tay? Matagal na to. Matagal ko nang iniindan sakit na to, anak. Di ko lang sinasabi sa'yo. Kasi ayoko mag-alala kayo. Ano, Tay? May sakit kayo? Kung ganun, kailangan niyo po ng gamot. Sinubukan ko na yan pero hindi umubra. Walang nuna sa sakit ko, anak. Napatingin sa mga mata ng ama si Israel. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Pero pinipigilan niya itong pumatak. Hindi dahil sa hindi siya nasasaktan sa nakikitang kalagayan ng ama, kundi alam niya na sa oras na yon ay kailangan niyang maging matatag. Ramdam ko na, anak. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kaya pakinggan mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. At tawagin mo na rin ang kuya mo. Kailangan din niyang marinig ito. Tumango si Israel, sabay takbo palabas ng silid. Agad niyang pinuntahan sa kabilang kwarto si Joshua. Nakita niyang mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang kuya. Kuya! Kuya, gising na! Kuya! Si tatay, bilisan mo! Biglang napamulat ng mata si Joshua at tinignan ng masama si Israel. Marahan itong bumangon. Ano ba? Ba't ka ba kasi nanggigising? Pambihira naman eh. Naputoy-tuloy yung panaginip ko. Sayang ang ganda-ganda pa naman. Hindi ko tuloy nakita yung mukha ng Prince Charming ko, no? Po, pero pinapatawag ka kasi ni tatay eh. Kailangan daw niya tayo makausap. Ano na naman ba yon? Diyos ko naman. Kuya, mukhang mamamatay na siya eh. Ano? Ano ba yung sinasabi mo, Israel? Ano nangyari kay tatay? Basta sumama ka na, bilisan mo. Mabilis na tinakbo ni Joshua ang kabilang kwarto at umupo sa tabi ng kanyang ama. Di na ito nakapagbihis ng damit. Ang suot niya ay isang manipis na duster
at di pa niya natatanggal ang makapal na kolorete sa muka. Nanlalambot pa siya sa antok, pero agad na naalarma sa sinabi ng kanyang kapatid. Tay, bakit po? Ano po nangyari sa inyo? Ano po, dadalhin ka na po ba namin sa ospital? Hindi na ako magagamot, anak. Nararamdaman ko. Hindi na ako magtatagal. Ano ba yung sinasabi nyo, Tay? Hindi ba't kagabi lang ang lakas-lakas nyo pa? Ano ba nangyari, Israel? Sabihin mo nga sa akin kung ano nangyari sa inyong dalawa kagabi. Wala naman po eh. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkaganyan si tatay. May mga sakit talagang hindi na nagagamot, mga anak. At kapag oras mo na. At ito na, dumating na ang oras ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tay. Bumagsak ang luha ni Joshua sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay ng ama habang patuloy ang kanyang paghikbi. Tay naman, huwag niyo po kaming iwan. Kailangan po namin kayo, pakiusap po. Tay! Habang panay ang iyak ni Joshua, nanatiling tahimik lang si Israel. Joshua, anak, ikaw ang mas nakatatanda. Ibibiling ko sa iyo ang kapatid mo. Huwag mo siyang pababayaan at huwag mong hahayaan na magkahiwalay kayo. Kailangan palagi kayong maging magkakampi. Tay naman eh. Maski naman hindi niyo sabihin sa akin yung nagagawin ko. Siyempre kapatid ko siya. Mahal ko si Israel. Salamat, anak. Israel, lumapit ka. Dahan-dahang lumapit ang bata sa kanyang ama. Agad na iniutos nito kay Israel na kunin ang maliit nitong baul. Sinunod niya ito. Medyo mabigat ang baul, pero kinaya niyang buhatin palapit sa kanyang ama. Binuksan nila ito at kinuha ni Tatay Manny ang sandata niyang latigo. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang latigo, Israel, at ang lahat ng aking mutya at anting-anting. Tay! Huwag kang mag-alangan, anak. Kaya mo na. Konting practice na lang. Magiging katulad mo na ako. Hindi ko po kaya, Tay, kung wala po kayo. Kaya mo na, anak. Kaya mo. Sa murang edad mo, nakita ko na yung tapang mo na hindi matutumbasan. Mangako ka sa akin, anak. Huwag mong hahayaang masayang ang ipinaglalaban natin. Sige po. Pangako po. Hindi ko po kayo bibiguin. Salamat. Salamat, anak. Isang huling ngiti ang ibinigay ng ama sa kanyang dalawang anak. Unti-unti, pumikit ang kanyang mga mata habang nakahawak sa isang kamay ni Joshua. At ilang saglit pa, bumitaw na at lumaylay ang kanyang mga kamay. Huminto na rin ang kanyang paghinga. Hindi! Tay! Tatay! Tatay! Malakas na palahaw ng iyak ang pinakawala ni Joshua. Masakit sa kanya na nawala ang ama nang wala man lang silang nagawa. Pero si Israel, nananatiling seryoso lang ang muka. Hindi nababasa ang kanyang emosyon habang palipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawa. Israel, wala na si tatay. Diyos ko, tayo na lang. Wala na ang tatay natin. Muling kinuha ni Joshua ang kamay ng kanyang ama at lumuhod sa gilid nito. Tay, patawad po sa lahat ng naging kasalanan ko sa inyo. Hindi ko alam na ganito pala kalala ang pinagdaraanan nyo. Hindi natin kasalanan, kuya. Ganyan naman talaga si tatay eh. Mas pinili niyang tiisin ang sakit kaysa maging pabigat sa atin. Pero bakit naman ganito? Bakit biglaan? Hindi ko po alam eh. Pero kagabi napansin ko na po na parang may kakaiba sa kanya. Pinagpapawisan po siya tapos hinihingal. Ang sabi po niya eh, ayos lang po siya.
Hindi ko naman din alam. Pero panay na po ang bili niya sa akin. Anong gagawin natin ngayon, Israel? Ililibing po natin siya ng maayos sa sementeryo. Paano mo nagagawa yan? Ang alin po, kuya? Yang ganyan? Parang baliwala lang sa iyo ang pagkamatay ni tatay. Hindi ka man lang umiiyak. Hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot po. Pero wala naman na po akong magagawa, di ba? Hindi na nga siya gigising maski umiyak pa ako ng umiyak. Saka sabi niya po sa akin kagabi, kailangan ko daw po maging matatag. Para daw po maging kagaya ko siya. Kailangan kong maging matigas at huwag magpapatinag sa mga pagsubok. Ang dami niyang naituro sa iyo. Pero ako, ba't parang ngayon ko lang napansin na kinulang na pala kami sa oras? Wala man lang kami sapat na bonding. Hindi katulad mo, Israel. Palagi mo nakakasama si tatay. Magkaibang magkaiba ang naging ugnayan ni na Israel at Joshua kay Tatay Manny. Si Israel ang palaging kasama nito saan man magpunta. Mas malapit sila sa isa't isa. Para silang magkaibigang sundalo sa gitna ng digmaan. Parehas sila ng hilig, paniniwala at kakayahan. Ibinuhos ni Mang Manny ang lahat ng kaalaman at pananampalataya niya sa bunsong anak. Tila ba nakatakda na talaga si Israel na siyang magiging tagapagmana niya. Ngunit si Joshua naman, iba ang naging papel sa kanilang tahanan. Masayahing tao si Joshua. Mahilig siyang kumanta, maglinis ng bahay, magluto at iba pa. Mula nang mamatay ang kanilang ina, ay siya na ang tumayong ilaw ng kanilang tahanan. Siya ang nag-alaga kay Israel noong maliit pa ito. Siya ay isang bakla. Malambot ang kanyang kilos at parang babae kung manamit. Si Mang Manny, bagamat isang tipikal na lalaking malakas at matapang, ay hindi kailanman ikinahiya ang pagkatao ng kanyang panganay. Hinayaan niya lang ito sa kung ano ang gusto nitong gawin sa buhay. Hindi nga lang sila naging malapit, pero malaki ang respeto niya at pagmamahal sa kanyang anak. Ngunit ang kawalan ng sapat na oras at sa mga nasayang na pagkakataong naging mas malapit sana sila, yun ang pinaghihinayangan ni Joshua. Agad na inayos ang burol ng kanilang ama. Tumulong ang mga kaibigan nito at ilang mga tao na di nila inaasahan. Mga tao na minsan daw na natulungan ng kanilang ama. Nalaman ng magkapatid na si Mang Manny pala ay mahal na mahal ng maraming tao dahil sa pagiging isang mabuting tao nito at pagiging matulungin. Nang makita ni Israel na nasa loob na ng kabaong ang ama, kahit ilang ulit pa niyang piliting pigilan ang luha, husa na itong pumapatak. Sa tabi niya, humahagulgol naman ng walang tigil ang kanyang kuya. Ang araw na yon ay hindi naging madali para sa kanila. Parehas na di pa rin makapaniwala ang dalawa sa isang iglap ay nanakawin ng kamatayan ang buhay ng kanilang ama. Isang mandirigmang matapang, isang ama na laging handang ipagtanggol ang kanilang pamilya, ngayoy tahimik ng nakaimlay sa loob ng kabaong. Habang abala ang mga tao sa pag-aalay ng dasal, may isang lalaking tumayo sa tabi ni Israel. Tila galing sa malayo, sunog sa araw ang balat, magaspang ang mga palad, at ang pinakamapapansin sa kanya ay ang pahilis na peklat sa kanyang muka. Mula sa kanang noo, pababa sa pisngi, may kabang naramdaman si Israel nang mapansin ang lalaking yon. Kinamayan sila ng lalaki at agad itong nagpakilala. Namilog ang mga mata ni Israel. Ako nga pala si Cardo. Ano po? Kayo po ba ang Mang Cardo na binabanggit po sa akin ni tatay na kaibigan niya? Ano ka mo? Binanggit ako ng tatay mo. Bakit? Biling niya po kasi sa akin. Hanapin ko daw po kayo pag wala na siya. Makiusap daw po ako sa inyo na turuan niyo raw po ako sa pakikipaglaban at sa paggamit po ng latigo ng ahas. Talaga? Sinabi niya yun?
Opo, kasi sabi niya, baka raw po di niya maituro ang lahat ng dapat kong malaman kaya kailangan ko po magpaturo sa inyo. Kasi mas mahusay daw po kayo kaysa sa kanya. Ikaw daw po nagturo sa kanya kung paano po makipaglaban. Totoo po ba yun, Mang Cardo? Pambihira talaga tong kaibigan ko. Maski matagal na pala kaming hindi nagkikita, hindi pa rin siya nagbabago. Palagi niyang binubuhat ang aking bangko. Ano po yun? Ang ibig kong sabihin, hindi pa rin niya nakakalimutan ng mga pinagsamahan namin. Palagi pa rin niya akong pinagmamayabang, maski ang totoo, siya naman talaga ang mas magaling sa aming dalawa. Sabi ko na eh, tama ako ng hinala. Kasi nakita ko talaga, ang galing-galing po ng tatay ko. Kaso, wala na po siya ngayon. Patay na po siya. Ano bang nangyari? Bakit ang bilis naman yata? Matagal na daw po siyang may sakit. Hindi lang po niya sinasabi sa amin. Tumango si Mang Cardo at sinilip ang kaibigan sa loob ng ataol. Kailan siya ililibing? Sa isang araw po. Tahimik na lumipas ang ilang sandali. Hawak ni Mang Cardo ang kanyang sombrero. Mariing pinisil sa kanyang mga kamay habang tinititigan ang labi ng kanyang matalik na kaibigan. Kita sa mga mata ang paggalang at kalungkutan na hindi maipapaliwanag sa salita. Matagal ko na siyang hindi nakita. Hindi ko naman inakala na ganito na pala ang magiging susunod naming pagkikita. Nilingon siya ni Israel. Tinitigan ito mula ulo hanggang paa. May kung anong pagkakapareho sa ama nito. Ang tikas, ang matalas nitong mga tingin, at ang kilos. Hindi alam ni Israel kung anong eksaktong pinagsamahan ng kanyang ama at ng matandang kaharap niya ng oras na yon. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. May tiwala ang kanyang ama kay Mang Cardo. Sapat na yon para maramdaman niyang ito nga ang tamang tao na dapat niyang lapitan para matupad ang pangarap niyang maging katulad ng kanyang ama. Isang araw ang lumipas. Nasa sementeryo na ang halos lahat ng tao sa barangay. 2 tao ang sabay na inilibing ng araw na yon. Si Mang Manny at si Mang Hilario. Mainit ang araw, pero malamig ang pakiramdam ni Israel. Habang ibinababa ang kabaong ng kanyang ama sa hukay, tahimik lang siya at halos hindi nagsasalita. Sa tabi niya, panay ang iyak at sigaw ni Joshua. Nasa malapit din si Mang Cardo, tahimik lang na nanonood. Nang matapos ang seremonya, unti-unti nang nagsiuwian ang mga tao. Natira na lamang silang 3. Nilapitan ni Mang Cardo ang 2. Israel, ano na ang plano mo? Taga-ibang baryo ko at may tungkuling ginagampanan doon. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Po, pero paano po yung bili ni tatay kung uuwi na po kayo kagad? Kung gusto mo, sumama ka sa akin at doon kita tuturuan. Sandali lang po, Mang Cardo. Ano po ba yung pinag-uusapan nyo? Anong sasama? Kanino ka sasama, Israel? Kay Mang Cardo po, kuya. Di ba sabi po ni tatay magpaturo daw po ako sa kanya at saka... Ibig ba sabihin aalis ka? Iiwan mo ko, Israel? Ano ka ba? Wala na ba talagang ibang nasa utak mo kundi ang latigo na yan? Kamamatay pa lang ni tatay, Israel. Pero kailangan ko punto pa rin ng bili niya sa akin. Hindi ko siya pwedeng suwayin. Magagalit siya sa akin, kuya. Tama ang kapatid mo. At sa palagay ko, hindi na to pwedeng ipagpaliban. Kilala ko si Manny. Malakas ang pakiramdam niya sa mga bagay-bagay. Gayong ibinili niya, naturuan ko si Israel. Tsak na merong dahilan. Ano sa palagay niyo po ang mga dahilan? Posible bang may paparating na panganib? Kaya pinaghahanda itong si Israel? Posible, Joshua. Kaya sasama sa akin ang kapatid mo. Sandali lang. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang yon. Hindi mo siya pwedeng dalhin agad. Bakit naman hindi pwede, Kuya Joshua? Ikaw na lang ang natitirang kapamilya ko, Israel.
Yang tao na yan, hindi pa natin lubusang kakilala. Baka kung anong mangyari sa'yo. Po, huwag niyo pong sabihin yan. Mukha naman po mabait si Mang Cardo eh. Tsaka kaibigan po siya ni tatay. Talaga ba? Bakit alam mo mabait? Kilala mo ba siya? Sinabi ko na nga po, kaibigan po siya ni tatay. Pinagkakatiwalaan pa. Kung ganon, gusto mo talaga sumama sa kanya? Opo, kuya. Gusto ko po matuto. Gusto ko po maging katulad ni tatay. Huwag ka mag-alala, Joshua. Dahil hindi ko hahayaang mapahamak ang kapatid mo habang nasa poder ko siya. Siguraduhin mo lang. Pumapayag ka na, kuya. May magagawa pa ba ako? Salamat, kuya. Salamat talaga. Ang bait-bait mo. Labag man sa loob ni Joshua ang planong paglayo ng kapatid. Pero dahil sa nakita niyang seryoso ito at determinado, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Hindi niya lubos na naiintindihan kung anong klaseng mundo ang meron sa kanyang ama, kapatid at sa estrangherong si Mang Cardo, pero batid niyang buo ang loob ni Israel. Pagdating ng hapon, tahimik na tinitiklop ni Israel ang ilang piraso ng damit niya at inilagay ito sa kanyang bag. Wala siyang masyadong dadalhin dahil ayon kay Mang Cardo ay mabilis lang naman ang gagawin niyang pagtuturo. Makakauwi din siya kagad. Hinugot niya ang gamit niya sa pangangaso, pana at palaso, at akmang isasama sa inimpaking mga gamit. Hindi mo na yan kailangan. Po, hindi ko na to kailangan. Pero ito po ang sandata ko at saka... Ang kailangan mo lang ay ang latigo. Yun ang ipinamana sa iyo ng iyong ama. Hindi ba? Ang paggamit nun, ang gusto niyang matutunan mo. Sige po. Muling itinago ng bata ang kanyang sandata at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nang matapos ay nagpaalam na siya sa kanyang kuya Joshua. Matapos ang huling sulyap sa lumang bahay nila, binitbit ni Israel ang kanyang lumang bag at sinundan si Mang Cardo. Naglalakad na sila papalayo. Walang iyakan, walang dramang nangyari. Ngunit sa may pintuan, nanatiling nakatayo si Joshua. Nakatuon ang tingin niya sa papalayong kapatid. Hindi niya maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ng mga oras na yon. Para siyang naiwan sa isang eksenang wala siyang kontrol na hindi niya pwedeng baguhin. Tila naramdaman niyang para na siyang naging estatwang walang silbi. Sinubukan niyang intindihin ang nangyayari, pero ang kirot hindi nawawala. Nangungulila siya hindi lang sa amang nawala, kundi maging sa kapatid na piniling lumayo. Natatakot siya na baka hindi na niya muli pang makita ang kanyang kapatid. Takot din siyang baka bigla itong magbago, makalimot o tuluyan na siyang iwanang mag-isa. Dahil alam niya na hindi siya bahagi ng mundong papasukin ni Israel. Nang wala na sa paningin niya ang kapatid, tumalikod siya at dahan-dahang pumasok sa bahay ng tahimik. Samantala, pagdating nila sa baryo kung saan nakatira si Mang Cardo, agad silang sinalubong ng mga tao. May halong tuwa at lungkot ang mukha ng mga ito nang makita ang lalaki. Ba, mabuti na lamang at dumating ka na, Mang Cardo. Bakit? May nangyari bang masama habang wala ko rito? Opo, marami pong nawala ng mga alagang hayop. Mga kambing, aso, pati manok. Wala silang patawad. Ano ka mo? Abay 2 gabi lang ako nawala. Sumalakay na naman ng mga loko. Hindi na talaga nagtatandama ngayon. Ang kakapal ng muka. Kaya nga po Mang Cardo, tulungan niyo po kami. Sana po, mapuksa niyo na po mga hayop na aswang na yun. Pero wisyo po sila sa kabuhayan. Kawawa po mga tao. Biglang sumiryoso ang mukha ni Mang Cardo at si Israel. Tahimik lang habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala na sa lugar na yon ay may hinaharap ding problema sa aswang. Sige, ako nang bahala. Umuwi na kayo at huwag nang lalabas kapag malalim ng gabi. Huwag niyo ding ipaalam kahit kanino ang pagdating ko.
Ngayong gabi, tatapusin na namin ang kawalangyaan ng mga yon. Pagkasabi nun, ay umuwi na ang mga tao at nagsipasok na ng kanilang mga tahanan. Isinaradong mabuti ang mga pinto at bintana. Nakita ni Israel ang mga proteksyong nakalagay sa harap ng mga pinto, isang bungkus ng bawang at nakabaligtad na palaspas. Pumasok na sa loob ng bahay ang dalawa at doon sila nag-usap. Mang Cardo, problema yun din po pala ang aswang dito. Oo, Israel. Matagal na. Ganun din po sa amin eh. Pero malaki po ang pagkakaiba. Mukhang ang mga tao po dito naniniwala po sa ginagawa nyo at sa mga aswang. Sa amin po kasi, konti lang po ang naniniwala. Ganun ba? Kung ganun, ay naging mahirap ang pagtupad nyo sa inyong mga tungkulin. Opo, tama po kayo, Mang Cardo. Patago po kami nagpupunta sa gubat para mangaso ng aswang. Sa baryo po namin, sarado po ang utak nila tungkol sa mga kababalagan. Konti lang po talaga ang naniniwala. Hindi naging sikat si tatay bilang birador ng aswang. Sikat siya sa pagiging matulungin at pagiging mapagbigay. Doon po siya minahal ng tao. Hindi po nila alam na matagal na silang pinoprotektahan ni tatay sa kamay ng mga aswang. Dito naman, naniniwala sila sa aswang kasi nakakita na sila. Ipinakita ko sa kanila mismo. Talaga po? Oo. Kaya ayun, wala nang pali-paliwanag. Naniwala kaagad sila nang makita nila ang aswang na nahuli ko. Ang galing pala. Kung ganun din sana ang ginawa ni tatay, no? Eh di natuto rin sanang mag-ingat yung mga taong nabibiktima ng aswang. Ay nako, nakakalungkot lang. May mga buhay na nasayang po dahil sa ganun. Tama ka, Israel. Mang Cardo, ano na po ang plano nyo ngayon? Kailangan nating kumilos kagad. Hindi na pwedeng palampasin ito. Tayo po ang huhuli sa aswang? Tama ka, Israel. Tayo ang huhuli. Simula ngayong gabi, ikaw na muna ang katuwang ko. Simulan natin ngayon ang training mo. Agad siyang tinuruan ni Mang Cardo. Sa likod bahay, sinimulan nila kagad ang pagsasanay. Sa simpleng paraan, ipinakita ni Mang Cardo ang tamang paghawak sa latigo, kung paano ito ikutin at kung paano mapapalakas ang epekto nito bilang sandata laban sa kasamaan. Ang latigo ng ahas, hindi ito basta isang latigo lang. Kailangan maramdaman mo na bahagi ito ng iyong katawan. Kailangan maging isa kayo, ang kilos at ang lakas. Sinubukan ni Israel na sundin ang mga sinabi ng matanda. Paulit-ulit, ipinapalo niya ito sa lupa. Iwinawasiwas sa hangin, pero minsan bumabalik sa kanya at muntik na siyang tamaan. Dahan-dahan lang. Huwag mong labanan ng galaw. Sundan mo ito. Opo, Mang Cardo. Pawis na pawis si Israel, pero hindi siya tumigil. Kahit sumasakit na ang braso niya, tiniis niya hanggang sa maramdaman niya ang sinasabi ng matanda na dapat ay maging konektado sila ng latigo. Nagawa niya ang perpektong pagwasiwas at pagpalo nito sa lupa. Magaling, Israel. Madali ka palang turuan eh. Mas mahusay ka pa sa iyong ama. Ala, talaga po? Nako, biro lang po yan, Mang Cardo. Magaling po si tatay eh. Hindi ko po mapapantay ang galing niya. Hindi ka naniniwala sa akin. Ako na nagsasabi. Mas magaling ka sa tatay mo. Pero may dapat kang malaman tungkol dyan sa latigo. Ano po yun, Mang Cardo? Tignan mo sa dulo ng latigo. Makikita mo may mutya. Yan ang mutya ng pangil ng kobra. Ha? May pangil pala dito? Hindi ko po alam yun ah. Oo. Isa yan sa pinakadelikado at pinakamakapangyarihang bahagi ng latigo. Wow! Kung ganun, may mas igagaling pa pala to. Ang astig! Siyempre naman. Alam mo bang para ring buhay ang latigo na yan? Oo. Hindi na yan gumagalaw tulad ng buhay na ahas. Ngunit, ang kapangyarihan niyan, buhay na buhay.
Kapag gumana ang bisa ng mutya na yan, ang latigo parang nagiging kasing talim ng espada. Kaya din itong lasunin ng kalaban gaya ng kamandag ng kobra. Papatayin ito ang kalaban sa loob lamang ng ilang minuto. Grabe! Ang galing pala talaga nito. Hindi po ito binanggit ni tatay ah. Hindi po niya sinabi sa akin ang tungkol sa mutya na yan. Hindi ko alam kung anong iniisip ng tatay mo. Pero mukha talagang ako ang gusto niyang magsabi nun sa'yo. Ganun po ba, Mang Cardo? Mahiwaga talaga si tatay, no? Tama ka dyan, Iyo. At may dapat ka pang malaman. Ano po yun, Mang Cardo? Ingatan mo yung mutya. Dahil kapag nawala yan, wala nang bisa ang latigo mo. Mabubulok yan, Israel. Parang patay na hayop na nilalangaw at unti-unting kinakain ng uod. Wala nang silbi. At kapag nangyari yun sa gitna ng laban, delikado ka. Hala, pero di ba? Di naman to ganun kadaling matanggal. Oo naman, kasi nakakabit yan mismo sa katawan niya. Matatanggal lang yan kung pipiliting alisin ng isang masamang nilalang. Ayaw nilang mutya ng pangil ng kobra dahil hindi talaga ito kayang labanan. Ganon kalakas ang kapangyarihan nito, Israel. Kaya ingatan mong mabuti yan. Naiintindihan ko po, Mang Cardo. Iingatan ko po ito na mabuti. Pinapangako ko po yan. Mabuti naman. Tumahimik na si Israel. Muli niyang sinubukan ng latigo. Ipinalo niya ulit ito sa lupa at mula doon, lumabas ulit ang isang usok. Usok na nakakasunog ng mga masasamang nilalang. Sakto 2:00 ng madaling araw. Pumilos ang dalawa. Tahimik na ang baryo ng mga oras na yon. Naglagay sila ng pain sa isang madamong bahagi ng gubat malapit sa baryo. Ito ay ang alagang kalabaw ni Mang Cardo. Dito natin sila hihintayin, Israel. Alam niyo pong pupunta sila dito, Mang Cardo? Sa dami ng nakasagupa kong aswang, kabisado ko na sila. Kahit malayo sila, naaamoy nila ang dugo. Dugo? Ano pong dugo, Mang Cardo? Dugo ng tao. Dugo ng tao? Saan naman po tayo kukuha ng dugo ng... Di na natapos pa ni Israel ang kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang sinugatan ni Mang Cardo ang sarili nitong palad. Lumabas ang sariwa nitong dugo. Agad niyang ipinahid ito sa katawan ng kanyang alagang kalabaw. Pagkatapos ay nagtago sila sa likod ng mga matataas na damo. Mga 50 hakbang mula sa kanilang pain. Naghintay sila. Hawak ni Israel ang latigo. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating na ang inaasahan nilang mga nilalang. Andiyan na sila. Nandiyan na ang mga aswang. Pinagmasdan ni Israel ang mga aswang na paparating. Ang una ay payat, mahaba ang leeg at may matutulis na kuko na animo ay tari ng manok. Ang isa naman ay mas malaki, pero parehas lang sila ng itsura ng nauna. Parang tao, pero nakakatakot at bahagyang nakayuko. Israel, maganda ka. Dahil ikaw ang haharap sa kanila. Po! Ako po! Ngayon na! Agad-agad! Sigurado po ba kayo, Mang Cardo? Oo. Sa'yo na ang laban na ito, Iyo. Bahagi na ito ng iyong pagsasanay. Huminga ng malalim si Israel. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at mabilis na lumapit sa mga aswang. Bigla niyang inihampas ang latigo sa lupa. Narinig ang malakas na pagtama nito. Napaatras ang isang aswang, ngunit ang isa ay nagwala at sumugod. Israel, maganda ka! Muling ipinalo ng bata ang latigo sa lupa at katulad ng inaasahan, nasaktan ang mga aswang. Sige, ganyan nga, Israel. Magaling bata. Sige, sige pa! Nang marinig ito ni Israel, natuwa siya ng sobra at nawala sa konsentrasyon. Napatingin siya kay Mang Cardo na nagtataas ng kamao. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang nakabawi ang isang aswang.
Bigla nitong sinunggaban ng bata. Nakalmot ang kanyang braso. Aray! Tinamaan ako! Israel! Agad siyang tinulungan ni Mang Cardo. Tumalon ito at sinalubong ng suntok at sipa ang aswang na umatake at nanakit sa bata. Halos mapasubsob ang aswang sa lupa. Ang isa pang aswang ay sinubukan ding umatake, pero nahawakan ito ni Mang Cardo sa leeg at ibinalibag. Tumama ito sa puno. Napatulala si Israel sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Mang Cardo. Ngayon na, Israel! Gawin mo na! Nang marinig yun, muling tumayo si Israel. Pinunasan ng sugat at muling hinawakan ng mahigpit ang latigo ng ahas. Ito na! Inihampas niya ang latigo. Mas malakas, mas may pokus. Muling umalingaw-ngaw ang tunog. Tumilapon ng isang aswang. Sugatan at ang balat nito ay parang nalapnos. Tapos ay biglang nasunog. Yan! Magaling, Israel! Ganyan nga! Lumapit ang isa pang aswang, mabilis at galit na galit. Inikot ni Israel ang latigo. Saktong tamang-tama sa tiyempo. Hinampas niya ito ng buong lakas. Tumama ito diretso sa leeg ng aswang. Nakita niya na tila nagbaga ang latigo at sa isang iglap, gumulong ang ulo nito sa lupa. Napatigil si Israel, namangha siya at hindi halos makapaniwala sa kanyang ginawa. Magaling, iyo! Yan! Yan ang gamit ng latigo! Kaya ko pala talaga, Mang Cardo! Kaya ko pala talaga! Kaya mo kung maniniwala ka sa iyong sarili. Napagtagumpayan ni Israel ang unang pagsubok sa kanya ni Mang Cardo at masayang-masaya siya sa gabing yun. Kinabukasan, naging masinsinan ang kanilang pagsasanay. Hindi na nagsayang ng oras pa si Mang Cardo dahil hindi lang ang tungkol sa latigo ang ituturo niya sa bata. Kailangan niyang mapalakas ito para magamit ang pisikal na lakas kapag lumalaban. Gayon din ang espiritual na kakayahan ni Israel. Tinuruan niya ito ng mga mahalagang orasyon. Pinagbubuhat niya araw-araw ng mabibigat na troso ang bata. Pinatatakbo paakyat sa burol at pinapapasan ng sako-sakong buhangin. Sa halos buong linggo na yon ay halos bumigay ang katawan ng bata sa hirap, pero hindi siya sumuko. Determinado siya at labis niyang pinagkakatiwalaan ang kaibigan ng kanyang ama. Tama yan, Israel. Huwag ka sumuko. Hindi ka pwedeng mapagod kagad. Ang kalaban natin iba-iba. Kaya kailangan nating mas maging matatag palagi. Opo, huwag po kayong mag-alala, Mang Cardo. Kaya ko po. At sa loob ng halos 4 na linggo, naging kapansin-pansin na ang pagbabago kay Israel. Hindi na siya madaling hingalin. Ang mga braso niya mas matigas na. Ang katawan niya ay tila naging bato-bato at ang loob niya hindi na madaling matinag. Isang hapon, matapos ang huling pagsasanay, lumapit si Mang Cardo. Tinapik niya ito sa balikat at tumango. Handa ka na, Israel. Handa ka na. Mang Cardo, sigurado po kayo? Oo naman. Malaki nang ipinagbago mo, Israel. Pero sandali lang pala. May ibibigay pa pala ako sa'yo. Ano po yun, Mang Cardo? Mula sa kanyang baul ay may inilabas si Mang Cardo na isang bagay. Nagulat siya nang makita ito. Bakit? Papanong? Huwag ka nang magulat. Saka ko na lamang sasabihin sa'yo kung bakit meron ako niyan. Basta sa'yo na yan. Tiwala ko na magagamit mo yan. Tumango ang bata. Tinanggap niya ang bagay na yon at inilagay sa isang supot. Itinago niya sa kanyang bag. Tapos na ang kanilang pagsasanay. Inihanda na ng bata ang kanyang mga gamit para sa kanyang pag-uwi. Inihatid siya ng lalaki hanggang sa may bukana ng baryo nila Israel. O paano, Israel? Hanggang dito na lamang ako.
May kailangan pa akong tapusing trabaho.